Hi guys, good afternoon everyone. At may nakita nga ako ditong isang pack ng pancake mixture. At dahil nga matalino ang ante nyo, ay magluluto tayo ng merienda. Dahil nga nagre-request ang aking mga anak ng merienda, ang sabi nila ay lutuin ko na raw ito. Pero may naisip akong gawin at itatry natin kung magwo-work ba. Kaya naman tara, samahan nyo akong gumawa ng isang espesyal na merienda. Ngayon, tara. At ito nga, meron nga ako ditong malinis na bowl at ilalagay lang natin lahat ng dry ingredients dyan. Kasama na itong 500 grams pancake mixture. Ayan, nilahat ko na yan dyan. At maglalagay nga rin tayo dyan ng isang pack na milk powder. Pwede kayong gumamit ng kahit anong brand ng milk powder, basta isang pack siya. At pagkatapos nga yan ay maglalagay nga din tayo ng asukal. 1/4 cup ang inilagay ko dyan dahil nga inisip ko na baka hindi matamis, kaya naman naglagay ako. At maglalagay nga din tayo ng baking powder. So 1 tablespoon yung nilagay ko dahil nga nag-aalangan ako sa 1 teaspoon, kaya naman 1 tablespoon ang ginamit ko dyan. Naglagay lang ako ng isa. At pagkatapos nga ay maglalagay tayo ng 2 tablespoon ng oil. Hindi na butter ang ginamit ko, oil na lang para naman hindi tayo malpak sa ating gagawin. At naglalagay nga din tayo dyan ng 2 large egg. Pwede ring medium. Huwag kayong gagamit ng small. At maglalagay din tayo ng 1 cup at 1/4 cup ng water. Pwede ring milk din yung gamitin nyo, pero ako water lang talaga. Dahil nga may lasa na rin talaga yung ating pancake mixture. At haluin lang natin yan. Huwag lang ma-overmix. At kapag pwede na yan, ay atin na yung sasalain sa ating strainer. So, makikita nyo naman dyan kung nahalo nyo na yan ng mabuti. Pero wag nyo lang siyang i-overmix para nga hindi magpalpak ang ating gagawing puto cheese. Oo, tama kayo nang narinig. Gagawa nga tayo ng puto cheese. At nakalimutan ko maglagay dyan ng vanilla extra. Kaya naman naglagay ako ng half teaspoon lang. Para naman hindi natin malasahan ang lansa ng ating egg. So, ayan, linalo-halo ko lang yan ng bahagya dahil nga baka ma-overmix na siya dahil sasalain pa nga natin yan. Dahil nga maliit lang ang ating pansala ay dahan-dahan ko nga lang yan binubuhos dyan. Maganda naman tong pansala ko kahit na maliit siya. Hindi naman siya pinong-pino at hindi rin siya mahirap makapagsala. Kaya naman, eto na lang ang ginamit ko kaysa yung malaki. Kasi last time na ginamit ko yung malaki ay nahirapan ako magsala dahil nga sobrang pino talaga at nahirapang lumabas ang ating mixture. Kaya naman ito na lang maliit na kahit na bali-bali na yan dyan ay may pakinabang pa rin. So, papalitan ko na nga din yan. Nag-order na nga rin ako dyan sa Orange app. Kaya naman hinihintay ko na lang na dumating. So, ayun na nga, nilinis ko na nga itong ating bowl dahil nga isasalain pa natin ng isa pang beses yan dahil nga hindi naman natin sinala kanina yung mga dry mixture niya dahil nga pancake mixture nga ang ginamit natin at hindi harina. Kaya naman pagkatapos ko nga salain yan ay maglalagay na nga tayo niyan sa ating puto molder. So itong ginagawa kong puto cheese na to ay merienda lang ng aking mga anak ngayon. Pero meron din akong pinapa-order na puto cheese sa aking menu, which is Shena's Food Tray. So, nasa account ko na siya, na-post ko na siya. At pagkatapos nga niyan ay naglagay nga ako ng 1/4 bar na grated cheese. So, optional lang, nasa sa inyo kung gusto nyo maglagay o hindi. So, ayun na nga, hinalo ko na nga lang yan ng kaunti dahil nga yung texture ng ating mixture ay malapot na, kaya naman hinalo ko lang yan ang bahagya. At pagkatapos nga yan ay maglalagay na tayo sa ating puto molder. Ayan, ang medium size nga pala yung ginamit kong puto molder at nabili ko nga lang yan sa palengke. So 10 pieces lang yung kasya dito sa ating steamer. At ang ginamit ko nga dyang steamer ay yung steamer lang ng rice cooker namin malaki na nakuha ko pa sa City of Imus na City Hall nung kasal namin. Kaya naman 10 cup molder lang ang kasya dyan. Pero okay lang yan, at least makakapagawa tayo ng merienda kahit papano. Pero dahil nga nagbi-business tayo na
Sheena's food tray ay kailangan natin invest ng ating steamer na puto, kaya nag-order na rin ako ng mas malaking steamer para naman mas madami tayong mailutong puto cheese, dahil nga pag may nag-umpisa ng umorder sa akin Sheena's food tray ay kakailanganin na nga natin ng mas malaking steamer para naman hindi tayo gahulin sa mga orders. So pagkatapos nga yan ay meron nga akong cheese dito na ini-slice ko lang, at yan na nga rin yung available sa rep namin, kaya naman nilagay ko na at ginamit ko na rin yan kaysa naman masayang pa. So pagkatapos nga natin lagyan ng cheese yan ay nagpakulo na rin ako ng tubig dyan, at habang nagpapakulo ako ay nilalagyan ko nga ng puting malinis na damit itong ating takip. So kapag nagluluto kayo ng puto, kailangan talaga na maglalagay kayo ng tela sa inyong takip para naman kapag nag-steam na yan ay hindi mabasa ang ating puto. So ganyan siya, at ayan na nga, kumukulo na ang ating tubig, at ilalagay na nga natin itong first batch natin ng puto mixture. So lulutuin lang natin yan ng 15 minutes sa high heat. Hindi siya medium, high heat siya. At 15 minutes natin siya lulutuin. After nga ng 15 minutes ay ito na nga ang ating puto cheese, first batch. So natuwa nga ako sa resulta niyan, dahil nga ang ganda nga ng pagkakaalsa niya. So hindi nga ako gumamit niya ng baking soda at baking powder lang ang ginamit ko dyan. At ito na nga, ayan. Inano ko lang siya, pinalamig ko lang siya ng kaunti, tsaka ko siya inanmold kasi nga sobrang init niya. At ang ganda nga ng pagkakagawa natin dyan, at sobrang lambot at sobrang kinis nga ng pagkakagawa natin. Kaya naman nasabi ko na perfect na talaga ang ating pagluluto ng ating puto cheese. Kaya naman ready na talaga ako sa mga gustong umorder sa aking menu, at available na yan sa murang halaga lang. Kaya naman kung ako sa inyo guys, umorder na kayo. At ito na nga ang ating second batch na iluto na rin natin, at nangungulit na nga ang aking chikiting. Na ang sabi niya, mami gusto ko na ng isa, pero hindi ko siya pinagbigyan. Ang sinabi ko nga dyan na mamaya na lang, kasi nga kapag ka nasimulan ng isa ay masisimulan na rin ng tatlo. Kaya naman baka nga maubos na yung first batch ay hindi pa na uubos. Luluto ang second batch at third batch. Kaya naman sabi ko ay mamaya na lang para naman sabay-sabay nang makakain. At ayun na nga, nang matapos ko nga yung punasan, dahil nga nagmantika na siya at nagtubig na rin siya, dapat nga natin punasan yan bago natin ilalagay ang ating last mixture. O last mixture na nga yan, kaya naman konti na lang ang pag-antay ng aking mga chikiting. At minamadali ko na nga rin yan, dahil nga talagang nagre-reklamo na talaga sila na gusto na talaga nila, dahil nga umaamoy nga din yan at sobrang sarap nga ng amoy. At kaya nga minadali ko na nga rin ang paglalagay ng ating last mixture dyan, at di na nga siya umabot ng 10, 9 na lang siya, dahil nga paubos na rin talaga, at isinaid ko na lang din talaga sa iba pang mga molding. At pagkatapos ko nga yung ilagay yan dyan, kung nakaabot ka sa video na ito ay ipaki-comment naman kung taga saan ka, at para malaman ko rin kung saan na nakaabot ang ating video. At kung gusto mo naman magpa-shoutout ay pwede rin, basta mag-comment ka lang sa ating comment section. At ayun na nga, nilagyan ko na nga siya ng cheese dyan. At dahil nga third batch na ito ay minadali ko na nga lang din yan, at hinalagay ko na agad dito sa ating kumukulong tubig. At ganun nga lang din ay ilulutuin natin yan ng 15 minutes, at babalikan din natin siya after 15 minutes. After 15 minutes nga ay ito na ay at ang ganda nga ng pagkaambok niya, pagkagaling pa lang sa lutuan. At pinalamig ko nga lang yan at inanmold ko na siya, dahil nga talaga namang gustong-gusto na ng mga anak kong kumain ng puto cheese na ito. At sobrang nasatisfy nga ako sa sobrang sarap ng puto cheese na nagawa ko today. Kaya naman kung gusto nyong umorder sa aking menu, bisitahin nyo lang ang aking Facebook account, at nandoon ng aking post at iba pang mga lutuin na pwede nyo i-avail sa inyong darating na celebration event. At ito na nga ang ating puto cheese, special puto cheese. Ayan, text ko na nga pala, at sobrang sarap niyan, sobrang kinis at sobrang fluffy niya, at soft din ng texture niya, at hindi siya ganong katamis dahil sakto-sakto nga lang yung asukal na inilagay ko. At wala nga rin siyang
mapait na taste sa huli dahil nga hindi ako naglagay ng baking soda. At dito na nga tayo sa exciting part ng video na ito, ang tikiman time. So super satisfying nga ako dyan dahil kita nyo naman sobrang lambot at sobrang fluffy ng ating puto cheese. At sobrang kinis talaga ng texture niya. At sobrang sarap din talaga niya dahil nga yung mixture na ginamit natin, yung harina na ginamit natin ay pancake mixture. So maganda rin palang gamitin ng mga pancake mixture sa paggawa ng puto. So ayun guys, dito ko na nga yan tatapusin ang video na ito. At abang-abang pa kayo sa iba pang video na aking gagawin. So sobrang sarap nga niyang puto na yan at nagustuhan nga ng mga anak ko yan. At kita niya naman na sobrang init nga ay hindi ko na malayan ay sinubok nga sa anak ko. Kaya naman sabi niya ang init daw. So ayun na nga, nagustuhan nga ng mga anak ko kaya naman gagawa pa rin ako nito at mape-perfect ko na to. At pwede niyo nang orderin ito sa aking menu. Ayun nga, sobrang enjoy ng aking mga anak sa pagluluto kong ito. Kaya naman dito ko natatapusin ng video na ito. Salamat sa panonood. Yun lang. Bye-bye!